Hello, ayan, good day guys. So, in our last video, we already know or tackle about the computation or the calculations or of the t-test for the unpaired sample. Pag sinabi pong unpaired sample again, magkaiba po yung group natin na kino-compare. And dun po sa ating nakaraan ay manual calculation po yung ating pinakita because pagdating sa final exam ay hindi naman tayo pwedeng gumamit ng Excel or ng laptop. So that's why you know how to compute this T value and dapat nalaman nyo na rin kung paano po yung ma-determine kung siya ay equal variance or unequal. Kung given po yung standard deviation at kita nyo naman malayo sobra yung dalawa. Ibig sabihin yung variance nito 'pag ini-square niyo itong dalawa is magkaiba po talaga sila. Para ito po yung gagamitin nating equation. Then if ever naman na unknown yung standard deviation, pwede niyo naman kunin. Tapos pagkatapos yung kunin, tingnan niyo kung ano sila, super same or halos malapit lang yung standard deviation. Kasi 'pag ini-square niyo po yun, magiging equal din ang kanyang variance. So dito po tayo pupunta sa mga equation ng equal variance. So, for the next in this video po naman, ang pag-aaralan natin ay sa paired sample t-test. Sa paired sample t-test naman po, ang ating pong group ay same group yung ating gagamitin dito. And i-compare lang po natin yung kanyang data when we subject that group into different condition. For example po, dito sa data natin, meron pong nakalagay before and after. Ito po, data po ito ng grams ng gravimetric analysis result ng mga student sa group 1. So before, gumagamit sila ng lumang weighing scale. Ito po yung data nilang nakukuha. Then binigyan sila ng bagong weighing scale. So ngayon po, itetest po natin ngayon kung merong significant difference. Dito sa old weighing scale at saka new weighing scale na result. Okay? So we have a mean of 3.01 for the old weighing scale nung before mo silang paggamitin. Then nung bago ng weighing scale naging 3.08. Okay? Then meron po tayo ditong standard deviation dun sa una na 0.52 and meron po tayong 0.09 dun sa bagong weighing scale. Now, ito po yung formula natin gagamitin. So T calculate or calculated T is equal to or T-stat pala po, pwede rin tawagan natin T-stat is equal to difference of mean. Okay, mamaya papakita natin kung paano kinukuha itong difference of mean na ito. Then over, by the way, ito pong equation, formula na po ito nasa ilalim nitong natin, equation. That's also referred to as the standard error. Yan po kasi ang formula ng standard error. Yung SE is equal to difference of standard deviation over square root of n. Yan po yung sa standard error. Pero naka-expand lang po dito sa ating formula. So, ibig sabihin, ang pinakang simplified equation po natin is t is equal to difference in mean over standard error, which is pag in-expand natin ito po. Then, ang degrees of freedom lang naman niya is madali lang. N-1 lang po kapag paired sample t-test. Okay? So ngayon po, let us solve na po itong kung meron po siyang statistical difference yung ating before and after. Punta po tayo dun sa sample natin. So, ang ating po uling sinet na confidence level here is 95%. Ibig sabihin, may alpha po siya na 0.05 at bawal po tayong lumampas dyan sa alpha na yan. Yan sa alpha value. Then, so, ang una pong step natin is siyempre, isa-set natin yung target natin. Ang target natin na patunayan, dapat yung T calculated natin is greater than T crit. Okay? T crit. Kapag po ganyan yung result na lumabas, ang magiging na pala na interpretation is to reject, ang magiging nyo po is to reject the null hypothesis. Ang sinasabi po kasi ng null hypothesis, the mu or mean before, lagay ko na lang before, letter B,
is equal to the mu or mean of the after or yung meron na tayong new weighing scale na ginamit. Wala po silang significant difference, parehas lang po yan. Ang ibig sabihin ng null hypothesis. Kung ang T-calculated nyo ay mas mataas sa T-crit, reject the null hypothesis and i-accept natin ang alternative hypothesis na nagsasabi na ang mu ng before is not equal to the mean or mu of the after. Okay? So, another po naman na findings na pwedeng lumabas sa inyo dito sa pagka-calculate nyo, yung T-cal nyo or yung T-stat nyo pwedeng less than sa T-crit. Pag ganito naman pong nangyari, ang magiging ano po natin dyan, result or magiging interpretation is failed to reject the null hypothesis or the HO. Ibig sabihin, wala kang sufficient evidence na mapatunayan mo na merong significant difference ang before at saka after. Wala kang sufficient evidence. So, ang usual po na p-value na makikita nyo rin pagka ganito, less than yung ating TCAL sa TCRIT, p-value natin will be greater than the set alpha, which is 0.05. Yan po rin. Ito naman p-value ay ano sa Excel natin ipapakita yan kung paano kinukuha. Pagdating naman sa final exam nyo, siguro i-given or ano sa mga problem doon, i-given natin yung p-value kasi hindi naman siya basta makakalculate na wala tayong gamit na Excel. Pero dito naman may idea na kayo once na tickle nyo ay mataas sa T-crit, ibig sabihin ang p-value nyo dyan ay less than sa 0.05. Dito sa una, dun sa tickle. Ang p-value nyo dyan ay less than 0.05 usually. Hindi lang natin alam kung ano yung exact pagka hindi tayo gumamit ng Excel. Okay? So, bale, let us, ano na po, compute na po. Ang una po nating i-identify is T-crit. Yung T-critical po natin. Ang kailangan lang po natin kunin dyan is our degrees of freedom at saka yung ating set na alpha. Yung alpha po kasi natin, degrees of freedom, yan po yung ating magiging guide dun sa T-crit table kung para makita natin yung pinakang T-critical natin. So sa 0.05, i-identify po natin yung degrees of freedom. Ang degrees of freedom lang naman po, madali lang naman ang formula pag dito sa paired. So degrees of freedom natin is equal to n minus 1. So yung n po natin ay 5, which is 5 trials po kasi, minus 1. So magkakameron po tayo ng degrees of freedom is equal to 4. Okay? Go ahead po at punta po tayo sa T-crit table para hanapin yung ating T-critical. Meron daw po tayong degrees of freedom na, wait lang guys. Degrees of freedom na 4. Tapos, two-tailed po yung ating ano gagamitin here because hindi naman natin target kung bumaba o tumaas. Walang direction tayong tinutukoy. Basta ang sinabi lang natin is kung merong pagkakaiba. So, wala tayong tinutukoy. So, dito tayo sa two-tail, tapos hanapin nyo lang yung 0.05. Tapos, kung saan lang po sila nagtagpo, yun po ang ating T-crit. So, ang ating T-crit here is 2.2776. Okay? So, yun, bali po, balik po tayo doon. So, iset na po natin yung T-crit na meron tayong T-crit na 2.776 or pwede rin namang 2.76 na lang or 2.76. Yan po yung kailangan nating ma-meet na mas mataas din yung ating TCAL. So ngayon, to compute for the TCAL, so ito na, medyo mabigat-bigat. Medyo simple lang ang formula dito sa ano, pero mabigat-bigat at matagal gawin. So ang T-calculate natin or yung ating T-stat, ang formula niya is difference of mean divided by the standard error, which is kapag inano natin, ibig sabihin po niya, difference of standard deviation over square root of n. So, kukunin po natin isa-isa muna. Ang mahirap po diyang kunin kasi is itong difference of mean at saka itong difference of standard deviation. So, paano po natin yan makukuha? Bale po, ang gagawin po natin dyan is kukunin po natin yung difference ng mga
andito po sa table. So bale guys, i-move ko lang po ng bahagya yung ating ano para hindi na ako magsusulat ng bagong ano po, table. At yan, i-move lang natin ng bahagya ito para dito na natin ilagay. Yan, okay. So, iba-minus nyo lang po ito. So, bale, red po yung ating gamitin para kita. So, 3.26 minus 3.05. So, pag kinalculate po natin yan, that is equal to 0.21. Tapos, 2.25 minus 3.25 is equal to negative 1.00. Di ba? 1 lang naman difference sila, no? Tapos, ito po, ganun din po itong gagawin nyo dito. 3.65 minus 3.606, that is 0.59. Then 2.86 minus uh, 3.01. So magiging negative na naman po ito. Magiging negative 0.15. Tapos ito pong sunod, 3.01 minus ano, naging negative 0.04. Tapos after po niyan, i-add lang po natin yan, yung difference ng ating mga value ng before and after. I-add mo natin, tapos kukunin natin yung mean. Yun yung tinatawag na difference of the mean or yung D, tapos may ganyan sa taas. So, bale, pag inad po natin yan, ang magiging sagot po natin is negative 0.39. So, the difference of the mean is equals to 0.39 negative divided by ilan sila lahat? 5. So, 5. So, our difference of the mean is equal to uh, negative 0.078. So, that is equal to negative 0.078. Negative 0.078. So, meron na po tayong panlagay dito sa taas. So, atin po munang i-move. So, TCAL is equals to negative 0.078. Ito po yung ito yung difference of the mean. Divided by, ang sunod po natin kukunin naman ay yung ating SD. Paano naman po yan kinukuha? So, yung SD natin, meron po siyang formula again. So, SD or difference of the standard deviation is equal to square root of yung ating pong difference per ano po per before and after yung mga difference na yan minus difference of the mean. Bale, ito po ay summation, guys. Summation po yan. Ito ay summation yan ng difference per individual ano po trials minus difference of the mean natin which is negative 0.78 squared. Parang ano lang po siya. Formula din po ng standard deviation. Iba nga lang po yun nandito sa taas. So, ang baba po niya ay may 1 degrees of freedom. So, n minus 1. Bale po, difference of the standard deviation is equal to square root of, bale po, itong nasa taas, yung summation na yan, ay kukunin po muna natin. So, paano po siya kukunin? So, di ba, kita nyo itong T1, T2, T3, ano po? So, bale po, kukunin nyo yung DI po, ito po yan, yung 0.21. Isa-isay natin. So, 0.21 minus, ang ating pong D, ito po, ito yan, negative 0.70, 0.078. Tapos yan po ay naka-squared. Ano po? So, dito po yung result niya. Tapos, lahat po yan, negative 1.00 minus negative 0.078 squared. Tapos, 0.59 minus negative 0.078 squared again. Tapos,
negative 0.15 minus negative 0.078 squared again. And the last is negatives, yun po, negative 0.04 minus negative 0.078 squared again po. Tapos ngayon, yung result nito, yun yung summation of DI over ano, ipa-plus po natin yan lahat. So, bale po, kapag po ito ay kinuha po natin ito, yung 0.21 minus 0.078 squared, ang magiging sagot po niyan ay 0.083. Okay? Tapos ang sunod po ay 0.850, 850. Tapos, sunod po ay 0.446. Bale po itong mga sagot pong ito ay naka-squared na po. 'Di ba kukunin niyo muna itong loob tapos i-squared niyo. So, yun ang sagot. So, next po ay 0.446, 0.446. Next ay 0.065. 0.065. Tapos 0.001. 0.001. Tapos ito po, i-a-add nyo lang po yan at yun na po yung ating summation of DI minus D. Ah, anong tawag nga dito sa anong ito? That is the difference of the mean. Yan, squared. So, equals po yung 10 nitong lahat equal sa 1.385. Okay? So, ngayon po, that is our nasa top. So, 1.385. Okay, divided by 10 po natin ay 5 kasi 5 trial po yan minus 1. So, bale, lagay na po pala natin lang ay 4 para diretso na. So, bale po, oh, sige, ano na po natin, eh, diretso na natin siguro sa calculator. So, let us compute that in our calculator po. So, bale, ang mangyayari po dyan, ang atin pong ano ay square root. So, pindutin lang po natin square root. Tapos 1.385. So, over po, over 4. So, bali, our answer here is 0.587. Ano? 0.587. That will be our answer for the SD. Ano? 0.587 or ang gawin na natin ay 0. Ay, 0.587 lang talaga siya. Hindi siya pwedeng gawing 0.588. Ano? So, bale po, yung magiging ano po natin, SD, bale, 0.587. So, 3 digits lang po after the decimal point. Then, ilalagay na natin dito sa tikal natin. So, calculated T is equal to negative 0. Ay, sorry. Doon na pala sa taas. Aha. Meron na po pala dito sa taas. Murahin natin to. So, bali po, ang mangyayari dyan, yung ating SD na compute dito po, lalagay lang po natin. That is 0.587. Tapos, over square root of our n is 5. So, pwede na po natin siguro yan diretsuhin uli sa calculator. So, let us calculate that on the calculator again. Ano? So, wait lang guys. Nasa na calculator natin. Yan, okay. So, bale, negative, diretsuhin na po natin. Negative 0.078. Okay, so over. So, fraction natin. Over 0.078.
587. Tapos over again sa square root of 5. Okay? So, yan po. Then, equal. So, our t calculated ay negative 0.297. Okay? That is negative 0.297. So, since wala po tayong direction na tinutukoy at two-tail po yung ating inano, so ang atin pong T calculated ay 0.297. Okay? So, that's our T calculated. So, kung mapapansin nyo, ang T-crit po natin ay 2.77. So, saan po tayo magpo-fall dito sa dalawang decision? Dito tayo. Ang T-calc natin ay less than T-crit. So, since ang 0.297 is less than our T-crit, which is 2.776, we fail. So, the interpretation fail to reject the null hypothesis. So, ibig sabihin, wala pong significant difference ang ating nakuhang mga masses kahit paanong gumamit tayo ng new weighing scale. Ibig sabihin, okay pa pala naman yung dating weighing scale, hindi naman pala siya talaga parang sira na. So, we fail to reject the null hypothesis which state that our mean of before is equal to the mean of after. Okay? So ngayon po, tingnan naman natin ang p-value ah, sa ating Excel. So punta po tayo sa Excel at atin pong i-check ang p-value. So let me remove po the calculator muna. Then punta po tayo sa Excel. So dako tayo dito sa paired sample t-test. Yan, okay. So, paano naman po kukunin ang p-value niya? So, ganun lang po uli. Type lang po kayo ng p-value. Sa function po uli tayo magamit. Ano po? Tapos mamaya, papakita ko naman sa inyo kung paano palalabasin yung lahat ng kinompute natin ng automatic. So, p-value. So, equal nyo lang po. Tapos, type nyo t-test. Yan. Or tapos yan. Tapos, hit enter lang po. Yan. Okay. Ang array 1 po natin is yung ating before. Yan. Highlight lang po natin. Tapos yung array 2 po natin yung after. Yan. Tapos tail po. Two tail po yung ginamit natin. Sabi dito, specify the number. Pagka po 1, ibig sabihin 1 tail. Pag 2 tail or wala man tayong na direction, so 2 po yung itatype natin. So 2. Tapos type uh, paired sample. So, paired. Ang nakalagay po na is the kind of paired, t-test paired. So, 1. Okay? Paired po. 1 po yung ilalagay natin kasi paired sample t-test yung ating inano. So, our p-value is 0.781 or 0.78. So, kung mapapansin nyo, mas mataas po siya sa ating threshold na 0.05. So pag taas po siya dun, that is an indication na yung ating pong result ay hindi significant statistically. So, punta po tayo uli dito. So, our p-value is 0.78. So, with the p-value equal to 0.78. So, bale, ang mangyayari po diyan, yung ating p calculated o p-value is greater than 0.05. So, we fail to reject the null hypothesis. Wala pong significant difference ang ating weighing scale nung luma at bago. Ibig sabihin, yung lumang weighing scale ay okay pa naman pala. Wala naman pala talaga siyang
sira. Okay. So ngayon po is para po ma-maximize na natin itong ating oras dito sa video, ipakita naman po natin kung paano natin kakalkulitin itong mga t-test gamit ang Excel. Ano, so dito sa una, 'di ba na-compute naman natin dito ang ating t-value na yan, yung t-value is ito po yung unpaired 0.15 or 0.16. Tapos ang p-value niya ay 0.88. Ano? Tapos degrees of freedom natin nakalagay din. Tapos yung T-crit. So yan, mga yan. Kaya naman po siya sa Excel. So punta po tayo sa Excel. So yan, nasa Excel po tayo. Tapos ah dito po tayo sa unpaired sample t-test muna. So 'di ba p-value lang yung pinakita ko sa inyo dito kung paano i-calculate. So ngayon, ang ipapakita naman po natin is kung paano i-calculate ng yung mga value na yun na hindi na natin i-calculate at gagamitan lang natin Excel. So click nyo lang po itong data. Tapos may makikita po kayo dito na ano na data analysis. Yan, hahanapin niyo po yan. Pero ito po, ini-enable po ito. May setting po kayong gagawin kung hindi niyo siya makita sa Excel nyo. So data analysis. Tapos dito po, hahanapin niyo yung t-test na type ng t-test natin. So that is unpaired sample t-test. Ano? So hanapin niyo paired to sample of for means sorry, unpaired sample t-test po. Bale po dito, ang ibig sabihin ng unpaired ay two sample. Ito pong ginamit natin ito nung kinalculate natin, that is unequal variance kasi kita naman sa standard dev. So ito po, tama na po nakaselect. Unequal variance. Yan. Tapos click OK. Tapos, ito pong unang data na to, yun yung range ng ating, burahin ko po na ulit. Tapos, ito po yan. Kukunin niyo po. Tapos, hit enter. Tapos, ito naman yung ating variable 2, which is the group 2. Yan. Tapos, ang alpha po natin, set natin 0.05. Tama naman po. Output range po, kung saan nyo gustong lumabas yung result. So, I want to result to come out here. Yan. Tapos, click OK lang po. Boom. Yan na po. So, ito pong titingnan nyo, dun sa ating kinalculate, di ba? Tama, T-stat. Tama yung calculation natin naman, no? 0.15 or 0.158 po yung sagot natin doon. Ano? Or pwede po natin ano na 0.16. Tapos critical po natin, tama din, T-critical 2.57. Tapos ang p-value natin, tama din, 0.88. Ano? Degrees of freedom natin, nasa ng degrees of freedom yun? 5. Tama din. O, ganun lang po pagka gagamit kayo ng Excel. Doon naman sa paired, ganun din. Punta po tayo sa paired. Tapos, ito po yung ginawa natin dito sa video na ito, itong paired sample. Yung na-compute po natin sa paired sample natin na 0.297 at saka yung ating tag dito, T-crit 2.77 at saka yung p-value natin na 0. Na ano, 0 point ano nga yun? Yan, 0.78 pala, nandito na pala sa Excel. So, yan po mga yan ay dito natin din papalabasin. Bale, data po uli, tapos data analysis. Tapos hanapin niyo po uli yung t-test. So, ito po ay paired. Yan, ito po. Paired two samples for means. Ano? Yan. Tapos, t-test paired two samples. Yan. Tapos, yung variable 1 po natin, highlight lang po uli natin. Tapos, yung variable 2, yung after po. Tapos, 0.05. So, output range po natin, i-click lang po natin kung saan natin gustong lumabas. Yan. Dito ko po gusto lumabas yung result. Yan. Tapos, click OK. Yun na po. So, bali po, ito po yung ating t-stat na kinompute, which is
negative 0.29. So let us check nga po kung negative 0.29 nga po yung ating na compute. 296 po yung nandito, yung ating na-compute ay 297. So tingnan nga po natin. Yan. Kita niyo naman po ano, that is, hindi po pala yan. Hindi yan yung ating huling kinumpute. Balik tayo. Yung huling kinumpute natin ay ito. Tama. Ito yung ating huling kinumpute. Which is, ang sabi dito ay yan, 0.297. Ano? Pero dun sa ating ano, sa ating Excel that is negative. Negative naman po talaga yung lumabas dun. Ano? So negative 0.297. So ang ating T critical 2.77 tama din po. Then ang p-value natin to 0.78 tama din naman. Okay? So I hope you learn po na yung ano, yung about sa t-test. Ang t-test lang po is that is meant to compare the result of the two group of data kung statistically different po sila or hindi. So meron pag naman po more than 2 na po yung ating iko-compare, ang sunod na pong test na tinatawag ay we have what we call the F-test or mas kilala po natin sa tawag is yung ANOVA or analysis of variance. On our sunod pong mga video, we're talking about that test din po aside from t-test. Basta pag t-test class ay dalawa lang po ang ating tinetest dito. Yung dalawa lang po na group of data. So that's all for this video. I hope you understand well na po ang t-test. God bless you all and goodbye po, class.